Sa privilege na maatasan po ng ating mahal na pastor na magbigay ng mensahe. Magandang umaga po sa mga bisita natin, kagalakan namin na kayo ay makasama sa aming pananambahan sa Christian Bible Baptist Church. Amen. Are you happy this morning? Amen? Amen. Tayo po tayong lahat and grab your King James Bible. Amen. 1 Peter chapter number 4. 1 Peter chapter number 4. We'll read two verses, verse number 1 and verse number 2. 1 Peter chapter 4. Amen. Are you there? Amen? Amen. Basahin po natin ang sabay-sabay ang verse number 1 hanggang verse number 2. Ready now? Read. For as much then as Christ hath suffered for us in the flesh, arm yourselves likewise with the same mind. For he that hath suffered in the flesh hath ceased from sin, that he no longer should live the rest of his time in the flesh to the lust of men, but to the will of God. Napakaganda po ng sinabi dito sa verse number 2, that he no longer should live the rest of his time in the flesh to the lust of men, but to the will of God. Salamat sa Panginoon sa oras, sa panahon na binigay niya sa atin. Pero ang concern ng Panginoon ay yung natitira pa nating oras. Yung sinabi niya dito about the rest of His time. How about the rest of your time this morning? Anong gagawin mo sa oras na ibibigay pa ng Panginoon sa iyo? Ikaw ba'y mabubuhay according to the lust of men or according to the will of God? What will you do with the rest of your time? Dakilang Diyos, salamat po sa mga talatang aming binasa. We are so thankful na kami po ay dinala niyo sa bahay-sambahan upang kayo'y purihin sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat po sa inyong provision for us, na meron pong church dito sa lugar ng San Pedro na kung saan ay binubuksan ang inyong salita at pinag-aaralan. Salamat po sa mga bisita na kasama po namin this morning. Kung mayroon po sa kanilang hindi pa nakatiyak ng langit, nawa po'y maging clear sa kanila ang presentation ng gospel. Gamitin niyo po, Panginoon, ang inyong salita. Salamat po sa testimony ng maraming mga mananampalataya. Nakita namin how you did work in the lives of each and everyone. Bless you po ang mensahe this morning. Holy Spirit, kayo po manguna sa aming kalagitnaan. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you po. You may be seated. Every one of us could look back at our time and see some things we would change if we could. Pag binalikan natin yung mga panahon sa ating buhay, I believe each and every one of us ay mayroong sasabihin, hindi yun ang aking gagawin at ito ang gagawin ko. Marahil ay mapipinpoint natin kung saan tayo nagkamali at itatama natin ang mga panahon na iyon. Pero isa sa katotohanan na dapat nating isipin na hindi na natin kayang baguhin ito. Kahit bigyan pa tayo ng second chance because no one can go back in time. Walang makakabalik sa kahapon at uulitin niya ang kahapon. But we can learn how to live with past mistakes. Kaya maganda yung nakita natin ayon sa prinsipyo ng salita ng Diyos, paano dapat tayo mamumuhay bilang isang mananampalataya. Dahil napakahalaga ng mga panahon na binibigay ng Diyos sa atin. Hindi natin kayang kontrolin ang mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Hindi natin kayang pilitin na baguhin ang history. Nangyari na ang nangyari na.
Yesterday is already done. Nakalipas na yun. Kaya pag parati tayong tumitingin sa kahapon, ay hindi tayo makakapagpatuloy because the devil is trying to remind us of our past para hindi tayo makagawa doon sa natitira pang oras na binibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yes, we can repeat our past mistakes. But we can make a decision by the grace of God not to repeat the same mistakes over and over again. Wala naman ditong miyembro ng Christian Bible Baptist Church 100% perfect. Walang pagkakamali. Walang bahid ng dungis. Lahat tayo, we came out from the mighty clay of sin. And we're so thankful na natagpuan tayo ng Diyos at meron siyang ginawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Nakita natin, hindi nawala ng kabuluhan yung sufferings ng Panginoon, yung sacrifice ng Panginoon of what happened on the cross of Calvary 2,000 plus years ago. Merong dahilan kung bakit tayo natipon this morning. And the very name na alam natin at tangan-tangan natin sa ating buhay, sa ating puso, is the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Ang Panginoong Jesucristo, ang common denominator na meron tayo. Bakit tayo nasa church? At salamat, binago tayo ng Diyos at unti-unti niyang inaayos ang ating buhay. Our lives are made up of time. Nakakulong tayo sa time. Magbibilang tayo ng time. That's why we need to spend time wisely. At habang tumatagal, alam natin sa ating sarili, we are running out of time. Our lives is measured in seconds. Ilang segundo na ang lumipas mula kanina? Ang bilis ng segundo. Ilang minuto na ang lumipas? Ilang oras na ang lumipas? Ilang mga araw na ang lumipas? We have days, weeks, months, years. Naalala niyo po, di ba, parang kailan lang sinalubong natin ang 2025? At ngayon ay patapos na naman. Lampas na tayo sa kalahati. At ang bilis ng next year. Ibig sabihin, ang bilis nating umidad. Sobrang bilis. Naiiwanan tayo sa sobrang bilis nito. Pero itong talatang ating binasa ay para buksan ang ating isipan. Anong ginagawa natin sa buhay natin? Kamusta ang buhay ng bawat isa sa atin? How do we invest in our time? Paano natin ito pinagpapahalagahan? Alam niyo po ba yung pagdalo sa simbahan ay oras ang gugugulin natin? Pero ito ay part ng investment natin sa oras. Alam natin na dapat lang nasa loob ako ng simbahan. Dahil pumunta ako doon sa bahay-sambahan para umawit para sa Panginoon, para magpuri para sa Panginoon, para mag-aral patungkol sa Panginoon. Dahil mahalaga sa aking buhay ang oras. According sa statistics, kung titingnan natin yung average na buhay ng tao, at kahit sa Bible, binigyan niya tayo ng yung life expectancy. 70. Diba? Doon sa 70, 1 score, 20 years. So 3 score, 60 plus 10, 70. So meron tayong 70 years.
At dito sa 70 years na to, tinry nilang i-break down ano yung mga ginawa natin doon sa 70 years. Can you imagine merong tumingin nito at binilang nila ilang oras tayong natutulog. Alam niyo po kung ilang oras tayong tulog? 20 years. Kapag hirap gisingin at pati sa church natutulog, siguro 25 years. Hindi pa kasama yung sa church dito. 20 years sa pagtatrabaho. Biruin mo yun, no? 20 years na tuloy-tuloy, walang tigil. Trabaho ka ng trabaho. 6 years sa pagkain. Grabe, no? Yung mahilig sa midnight snack, siguro mga 8 years. 7 years playing. Simula ng bata, siguro pagka adult na ay naglalaro pa rin, baka mga 10 years yan. 5 years sa pagbibihis. Grabe, no? Pag babae, 10 years. One year sa paggamit ng cellphone. Pero sa panahon ngayon, sa mga young people, baka 5 years yan. Kasi may social media na. Sa isang typical na tao, meron siyang 2.5 years smoking. 2.5 years smoking. 3 years ginagamit natin sa pag-aantay. Siguro sa pag-aantay ng bus, pag-aantay sa eroplano, sa mga binata, pag-aantay sagutin at makapag-asawa. No? Pagka-graduate dito, siguro mga 20 years waiting. 5 months sa pagsisintas ng sapatos. Grabe, 5 buwan. Ano? Then, meron pa tayong extra 2.5 years. Kung i-compute natin lahat ito, 70 years, meron tayong mga other things na ginagawa. Yung iba, nakikipagchismisan, namamasyal, kung ano-ano. Naisip niyo po ba kung gaano kaiksi ang buhay ng tao? Ito yung typical na klase ng tao. Kung paano niya gamitin yung 70 years ng kanyang buhay. But, when a person got saved, things change. Doon nagkakaroon ng kulay. Doon nagkakaroon ng magandang kwento sa buhay ng tao. Na makikita mo sa buhay na yan, na sasabihin mo, marami ako masasayang na panahon dyan, pero nung ako'y nakakilala sa Panginoon, nagbago ang mga priorities natin. Nabigyan natin ng panahon ang Panginoon. We are no longer a slave to fulfill fleshly lust. Imagine niyo po kung anong ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Yung drastic change na hindi maipaliwanag ng maraming tao paano nangyaring nagbago ang takbo ng iyong buhay. Tignan niyo po, 2 Corinthians. If you are a new convert sa ating church, makikita natin kung ano yung ginawa ng Panginoon sa iyong buhay. Sabi ng Bible sa 2 Corinthians chapter 5 verse number 17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new.
ikaw ay naging anak ng Diyos. Lahat ay brand new sa'yo. Brand new sa'yo na ikaw ay merong dalang King James Bible. Brand new sa'yo na ikaw ay nagpe-pray. Brand new na sa'yo na nagkaroon na ng tamang kasuotan bilang isang mananampalataya. Naging brand new sa'yo yung pananalita na dati ay palamura, na dati ay kung ano-anong sinasabi ng mga salita na hindi dapat sinasabi ng mananampalataya. All things are become new. Gaano kasarap tingnan. Sino hindi mag-a-appreciate ng brand new? Brand new shoes. Brand new watch. Brand new cell phone. Brand new house. Brand new car. Sino hindi mag-a-appreciate niyan? But how about having a brand new life? Lahat tayo ay naka-experience niyan. Lahat tayo ay dumating sa pagiging baby Christian at lahat ay nagbago sa atin. Pero ang diablo, he's trying to get us. He's trying to remind us of our past. Di ba ganito ka? Anong gusto mong gawin para sa Panginoon? Teka, sino yung nagsasalita? Sino ka ngayon? O usher ka ba? Bakit? Sino ka ba? Choir member ka? O bakit? Ano ba? Basahin na lang natin ang Bible para makita natin kung ano sinasabi ng Panginoon sa atin. Psalms 102. Psalms 102. Verse 11. My days are like a shadow that declineth, and I am withered like grass. But thou, O Lord, shalt endure forever, and thy remembrance unto all generations. Thou shalt arise and have mercy upon Zion, for the time to favor her, yea, the set time is come. Ito'y patunay sa bawat mananampalataya that our God is a merciful God. He's a merciful God. Hindi pumunta ang Panginoon dito sa atin para ituro ang bawat isa sa atin at ma-feel natin na tayo ay guilty of our past. Pero ang concern ng Diyos ay hindi yung nakalipas because it is all under the blood. Ang gusto ng Panginoon, ang kanyang concern is about the rest of our time. The rest of our time. Sinong wala ng oras? Lahat tayo meron pa. Hindi natin alam kung ilang oras pa natitira sa atin. Merong mga young people, they brag about their strength, they brag about their talents, their skill, pero hindi nila alam kung ano yung mangyayari sa kinabukasan. Nag-joyride, na aksidente. Akala nila, hawak nila, sila ang may control ng buhay. Pero ang concern ng Diyos sa atin, kamusta yung natitira mo pang oras? 3 simple statements this morning. Number 1, God is interested in what we will do with the rest of our time. Always remember that. God is interested in what we will do with the rest of our time. Ang nakalipas na yan, a lot of times, great men from the Bible, they've been reminded, kalimutan mo na yan. Ang isipin mo kung ano yung pinapagawa ko sa'yo ngayon. Sometimes we have failed God.
Sometimes we commit mistakes. But our God is a merciful God. And He is interested in what we will do with the rest of our time. Walang naglilingkod sa Diyos at ginage ng Diyos, teka, hindi ka pwede sa ministry because this is what you have done. No! God is concerned about the rest. Yung natitira pa. Kung hawak-hawak natin yung oras natin, mabibilang siguro natin, nako, ilan na lang pala to. Sabi na Panginoon, yan ang concern ko. Yan, yung natitira sa'yo. Yan. Panginoon, hindi mo hinahanap yung kabataan ko na hindi na yun, hindi na kabataan eh. Adult ka na. Hindi na yung senior ka na. Ganun po ba, Panginoon? Ibig sabihin, gagamitin niyo pa rin po pala ako, Panginoon? Yes! God is still interested in what we will do with the rest of our time. Wala pa sinabi na Diyos, alright, tapos ka na. Hindi ka na pwede maglingkod. Lahat pwede pa maglingkod. Basta't may oras pa. Meron ka bang oras? Ipagkakait mo ba sa Panginoon yung oras na Kanyang hinihingi sa atin? God is always giving us a fresh start. Fresh start. Matutulog tayo mamaya. Gigising tayo bukas, brand new day. Meron bang nagising na, pambira yung araw na to? Ito rin yung kahapon eh. Wala eh. It's always a brand new day. At yung natitirang oras pa ng Panginoon na binibigay sa atin, tandaan natin, kaya ito yung sinasabi ng Panginoon, I am concerned with the rest of your time, kasi ayaw ng Diyos na dun sa natitirang oras natin ay mamuhay tayo na parang hindi mananampalataya. God is reminding us, you are a born-again believer. Alam ko yung panahon na ikaw ay nagsisi ng kasalanan at tumanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Alam niya yun. Alam niya yun yung personal encounter mo with the Lord Jesus Christ na naunawaan mo sa iyong sarili that I am a sinner and I need a Savior. Sanabi mo sa sarili, tama, wala akong magagawa para pumunta doon sa langit. I deserve hell. I deserve the fires of hell, the worms that diet not. At doon ako pupunta forever and ever without Christ. Pero salamat, merong soul winner na inabot tayo at binigyan tayo ng gospel tracts. At nung nakakilala tayo sa Panginoon, we accepted Him into our hearts as our Lord and personal Savior. Nagbago ang lahat. That's why God is encouraging us to come to Him. It's never too late to come back to Him. Walang nahuhuli. Walang nauuna. Lahat ay binibigyan ng fresh start ng Panginoon to come back to Him. You may be a young person this morning na ikaw ay nagbigay ng buhay sa Panginoon na sabi mo, gagawin ko ang gusto ng Panginoon, susunod ako sa aking magulang, pero nawala na yan. But still, God is giving you the chance na ayusin mo naman yan. Kung problema ka nung kabataan mo, nung high school mo, nung college mo, at ngayon ikaw ay may asawa na, problema ka pa rin, baguhin mo na yan. God is giving us the chance to go back to Him. Babalik lang naman tayo sa Panginoon eh. And all things will be okay. Salamat, ang pulpitong ito ay hindi nagsawa. Ang pastor natin, si Dr. Ed Lorena, ay hindi nagsawa. Sa mga bisita namin, mamaya makakasama po natin siya. Papakinggan niyo siya mag-preach. Hindi nagsawa mangaral ng salita ng Diyos. Ako po'y second generation Christian. At kapag second generation Christian ka na dinadala ka lang ng magulang mo, hindi ibig sabihin ay okay ka na nandiyan ka na sa church. Dahil nandun ako kahit second generation Christian ako na dinadala ako simba, I have a backslidden heart, but I'm so thankful the Word of God is faithful. Ang pastor natin ay nagpipreach, nangangaral ng salita ng Diyos, at yun ay pumasok sa aking puso. Binasag yung pride, binasag yung sariling kagustuhan. At ngayon,
Kasama ng ating pastor, naglilingkod sa Panginoon. Ikaw, ginagamit ng Diyos. Bakit? Dahil naunawaan mo, ang concern ng Diyos ay ang natitirang oras na nasa atin. Hosea. Ang Hosea po ay pagkatapos ni Daniel. At ang Daniel po ay bago mag-Hosea. Hosea chapter 6, verse 1 and 2. Come, let us return unto the Lord. For he hath torn, he will heal us. He hath smitten, he will bind us up. Alam niyo po, ito'y testimony ng mananampalataya eh. Pag napalayo ka sa Panginoon, mararanasan mo yung hagupit ng Diyos. Mararanasan mo yung palo ng Diyos. Marara-experience mo yung paghalit ng Panginoon. Pero salamat, pag bumalik ka, siya rin ang magpapagaling. Siya rin ang magko-comfort. Sasabihin natin, hindi magandang mag-backslide. Hindi magandang walang church. Hindi magandang walang panalangin. Hindi magandang hindi ko kasama yung family ko na nasa bahay-sambahan. Ako'y nag-backslide. Babalik ako sa Panginoon. Ang sabi mo, my life is a mess. Magulo na ang pamilya ko. Hindi kaya pang ayusin ng Panginoon yan. Hindi, baka galit na ang Panginoon sa akin. Salita ng Diyos na to. Balik tayo sa Panginoon. Makikita natin yung revival. Makikita natin yung kalakasan na ibibigay ng Panginoon sa atin to return to Him. And He will raise up another generation who will serve God. Kung babalikan natin yung ating text verse sa 1 Peter chapter 4. 1 Peter chapter 4, verse number 10. And every man, 1 Peter chapter 4, verse 10, and every man hath received the gift, even so minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. If any man speak, let him speak as the oracles of God. If any man minister, let him do it as of the ability which God giveth, that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion forever and ever. Amen. Alam niyo po ang gustong ipagawa ng Panginoon sa atin? Yung kaya nating gawin sa biyaya niya. Panginoon, you mean itong natitirang oras sa akin, Panginoon? Ito yung gagamitin mo? Oo. Gusto kitang gamitin. Paano po ang gagawin ko, Panginoon? Bibigyan kita ng biyaya sa iyong buhay. Ako magpapalakas sa iyo. Panginoon, discourage po ako. I-encourage kita. Panginoon, ayokong humakbang eh. Pahakbangin kita. Panginoon, masakit ang tuhod ko. Palalakasin natin yung tuhod na yan. Panginoon, sakit ng bewang ko. Isang umaga mawawala din yan. Ang nakakatuwa sa Panginoon yung sa tingin mo tapos ka na, pero sabi pala ng Panginoon, di, gusto pa kitang gamitin eh. Sa tingin natin, tapos na tayo. Pero sabi ng Panginoon, hindi, meron ka pa natitirang oras. Meron at meron ka pang pwedeng gawin. Presensya mo lang, masaya na yung area. Hindi mo ba kayang maghalo ng juice sa extension class? Hindi mo ba kayang magbukas ng tahanan para sa Bible study? Hindi mo ba kayang paupuin doon sa extra seat ng iyong sasakyan, yung naging bisita na ikaw ang magdadala sa church? Na sarili natin, akala ko hindi na ako gagamitin ng Panginoon noong mga time na pumuputi na yung buhok. Nalalaglag na yung buhok.
wala na. Wala na yung kamandag. Hindi na to pwede. Pwede pa. Kasi may oras pa ang Panginoon. Minsan naiinggit tayo doon sa mga kabataan. Buti ka pa, kabataan pa lang, nag-surrender ka na ng buhay mo sa Panginoon. Buti pa, ganyan ang ginawa mo. Huwag kang magkaroon ng self-pity. Dahil lahat tayo ay binibigyan ng equal time ng Panginoon. Lahat tayo merong 24 hours a day. God is interested in what we will do with the rest of our time. God is giving us wisdom. Siguro ngayon pa nga lang iniisip mo, saan kaya ako pwedeng magamit ng Diyos? Kasi ang Panginoon ang nag-encourage sa atin eh. Sa anong paraan pa ako pwedeng gamitin ng Panginoon? Na marahil tayo ay attendee sa ating church, pero ngayon tayo in-encourage ng Panginoon. No! You can still contribute. You can still help the work of God. Merong vision ng ating Panginoon through our pastor to build a 5,000 seating capacity auditorium. Saan tayo makakatulong doon? Maghakot ng hollow blocks? Maghalo ng simento ba? Tumulong sa pag-construct? Sa kahit papaanong paraan, ay mayroon pwedeng pagkagamitan ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Remember that God is interested in what we will do with the rest of our time. Number 2. Number 2. God is powerful in what He will do with the rest of our time. God is powerful in what He will do with the rest of our time. Isa pong testimony na ikakatuwa natin sa ating church, maraming nagsuko ng buhay, maraming ginagamit ng Panginoon, at lahat mga pagpatotoo, sasabihin nila, hindi ako to kundi yung kapangyarihan ng Panginoon. Kung titingnan mo yung sarili natin, pag-aaralan mo, pati yung makakakilala sa'yo, hindi sila makapaniwala na ikaw ay mayroong Bible, hindi sila makapaniwala na nagbago yung takbo ng buhay mo. A lot of times, makakarinig tayo ng mga prayers, petitions sa Panginoon, na tayo yung pinapanalangin na maglingkod sa Panginoon. And we have seen answered prayers after answered prayers. Naalala ko, meron akong teacher sa academy. And every morning, meron kaming devotion. Sabi niya, isama niyo nga sa prayer niyo. Tulungan niyo ako mag-pray na yung asawa ko ay masave. Pray kami. And after devotions, makikita namin yung progress, na save na yung kanyang asawa. Pag-pray nyo nga na magsimba. Answered prayer na naman, nagsimba. Hindi ko pa masyadong nauunawaan, pero meron akong teacher na nagre-remind sa amin, keep on praying, keep on praying, keep on praying, keep on praying. Magpabaptize. Nag-aaral sa Bible school. Sabi nung teacher namin, pag-pray nyo, huwag naman mag-full time. Nasobrahan na yata ng prayer. This is a true story. Hanggang nabalitaan ko na lang, nasa mission field. God answers prayer. Sabihin natin, may time pa ba sila? Pwede pa bang gamitin ng Panginoon? No!
Meron sinasabi ang Panginoon because God is concerned with the rest of our time. At doon sa oras natin, ipapakita ng Panginoon how powerful He is. God is powerful in what He will do with the rest of our time. Psalms 147. Psalms 147, isa ito sa chapter na nakakatuwang basahin dahil ito ay para dun sa mga nakakakilala sa Panginoon. Na pag nagbabasa po tayo ng Bible, minsan nakikita natin, ay para lang yan sa chosen nation of God. Yes, they are the chosen nation of God. Pero lahat ng magbabasa niyan na nakakakilala sa Panginoon, ay mangyayari rin yun sa atin. Kaya nga, may enjoy natin ang pag-aaral ng salita ng Diyos kasi ang nakikita natin, ang Diyos nila ay Diyos din natin na makapangyarihan sa panahon na meron tayo. Tingnan niyo po, verse 1 pa lang. Babasahin ko po ito, sundan niyo sa inyong mata. Praise ye the Lord, for it is good to sing praises unto our God. For it is pleasant, and praise is comely. The Lord doth build up Jerusalem. He gathereth together the outcast of Israel. He healeth the broken in heart, and bindeth up their wounds. He telleth the numbers of the stars. He calleth them by their names. Great is our Lord, and of great power. His understanding is infinite. The Lord lifted up the meek. He casteth the wicked down to the ground. Sing unto the Lord with thanksgiving. Sing praise unto the harp unto our God. Who covereth the heavens with clouds. Who prepareth rain for the earth. Who maketh grass to grow upon the mountains. He giveth to the beasts his food, and to the young ravens which cry. He delighteth not in the strength of the horse. He taketh not pleasure in the legs of a man. The Lord taketh pleasure in them that fear Him, and in those that hope in His mercy. Praise the Lord, O Jerusalem. Praise thy God, O Zion. For He hath strengthened the bars of thy gates. He hath blessed thy children with thee. He maketh peace in thy borders, and filleth thee with the finest of the wheat. He sendeth forth His commandment upon the earth. His word runneth very swiftly. He giveth snow like wool. He scattereth the hoarfrost like the ashes. He casteth forth the eyes like morsels. Who can stand before His cold? He sendeth out His word and melteth them. It causeth His wind to blow, and the waters flow. He sheweth His word unto Jacob, His statutes and His judgments unto Israel. He hath not dealt so with any nation. And as for His judgments, they have not known them. Praise ye the Lord. Alam niyo po kung sino magpupuri sa Diyos? Yung Israel. Kasi kilala nila ang Diyos eh. Pero ang tanong, this morning, kilala din ba natin ang Diyos? Hindi naman binuksan para sa atin itong ebanghelyo. Yan ay hindi tinatanggap ng heathen nation. But we're so thankful by the grace of God, inabot ang bayan natin. At meron tayong simbahan, a local New Testament Baptist Church, nangangaral ng salita ng Diyos. Na meron mga tao sa loob ng building na ito na kaya nilang sabihin, praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Pag tiningnan mo yung buhay mo, sasabihin mo na lang, wow, praise the Lord. Sobrang makapangyarihan ng Diyos sa akin. Nag-provide ang Diyos para sa atin. Binuhay, ginising tayo ng Diyos. Ilang beses na hindi na sana tayo nagising. Kagabi, grabe yung kulog. Around parang 3 o'clock. Boom, 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 boom. Sabi ko, nilusob na ba tayo ng Iran?
Sabi ni Ma'am G sa akin, nasa Pilipinas tayo. Wala tayo sa Israel. Pero ang buti ng Diyos sa atin. Nasa loob tayo ng mga tahanan. Nag-message agad ako sa mga kasama kong full-time. Kamusta? Narinig niyo ba yung kulog na napakalakas? Alas 7 na, alas 8, walang may message sa akin. Nung nagkita-kita kami dito, ano, kamusta? Sir, tulog na tulog kami nun. Biruin mo yan. Himbing na himbing tayo sa tulog. Napakabuti ng Diyos sa atin. Habang nagkakagulo sa ibang bansa, tayo'y may kapayapaan. God is powerful in our lives. Habang may mga mananampalataya doon sa Israel, hindi makalabas at makapag-soul winning, tayo nakakalabas at mag-aakay ng kaluluwa. Because God is powerful in what He will do with the rest of our time. Alam niyo po, dito sa text natin sa 1 Peter, merong binanggit dito kung saan tayo inalis ng Diyos. Tingnan niyo po sa verse 3. 1 Peter chapter 4, verse 3. For the time past of our life may suffice us to have wrought the will of the Gentiles when we walked in lasciviousness, lust, excess of wine, revelings, banquetings, and abominable idolatries, wherein they think it strange that ye run not with them to the same excess of riot, speaking evil of you. Makapangyarihan ng Diyos sa buhay natin na bago At habang tayo unti-unting binabago ng Diyos, there are some may say evil things against us. Nakaka-experience tayo ng persecution. Bakit? Kung sino pa yung gumagawa ng tama, yung pa ang pinipersecute. Kung sino pa yung hindi na nagmumura, yung pa ang pinipersecute. Kung sino pa yung nagsisimba at nasa bahay-sambahan, yung pa yung pinipersecute. Kung sino yung hindi na nagsusugal, yung pa yung pinipersecute. Kung sino pa yung hindi na umiinom ng alak, hindi na naninigarilyo, wala na doon sa kanto at nakikipag-away, yun pa ang pinipersecute. Pero makapangyarihan ng Diyos para manatili tayo sa kalooban niya. Di ba makapangyarihan ng Diyos sa atin? Pwede namang wala tayo sa bahay-sambahan Pero siya nagdala sa atin dito. Panginoon. Sabihin na lang natin, grabe, napakapangyarihan ng Diyos. Kilala ko yung sarili ko Pero dinala tayo ng Diyos sa bahay-sambahan. Pinacify niya yung puso natin. Sobrang makapangyarihan ng Diyos. Pinoprovoke tayo ng kaaway. Still, ang Diyos ay napakamakapangyarihan. Kaya nga't parati nating ipanalangin ang revival sa ating mga puso. Dahil pag hiningi natin yun, sigurado sasagutin ng Diyos. Lord, bigyan niyo po ako ng revival. Panginoon, pag-alabin niyo po ang aking puso. Panginoon, salamat na enjoy ko yung mga awitin, pero mas lalo ko pang bigyang pahalaga. Napakaganda ng Sunday school lesson natin kanina. Panginoon, salamat meron kaming simbahan. Salamat na meron kaming opportunity na makapaglingkod sa iyo, makapagpapuri sa iyo. And for sure, God will help us stay in the center of His will. God is powerful in what He will do with the rest of our time. Number 3, the last. God is waiting in what others will do with the rest of their time. God is waiting in what others will do with the rest of their time. Proverbs chapter 13. Proverbs chapter 13, verse number 20.
Sabi ng Bible, he that walketh with wise men shall be wise. But a companion of fools shall be destroyed. Ito'y paalala ng Diyos sa atin. Na sa buhay na binigay ng Diyos sa atin, we can influence somebody in our lifetime. Doon sa oras na binigay ng Diyos sa atin, yes, may oras ka pa. Meron ka pa magagawa. Inayos na ng Diyos ang buhay mo. Niligtas ka na ng Diyos. Pero huwag mong kakalimutan, dyan sa may klim panahon na yan, kung ano pa yung natitira sa'yo, still, you can influence somebody. Inayos ng Diyos ang isip natin. Nahanap tayo ng iba na matutulungan natin. Maayos din ang kanilang buhay. 1 Peter chapter 4. From verse number 5. Sabi ng Bible, who shall give account to him that is ready to judge the quick and the dead? For this cause was the gospel preached also to them that are dead, that they might be judged according to men in the flesh, but live according to God in the Spirit. But the end of all things is at hand. Be ye therefore sober and watch unto prayer. And above all things, have fervent charity among yourselves, for charity shall cover the multitude of sins. Use hospitality one to another without grudging. Nawaan niyo po kung ano yung gusto ng Diyos na ipaabot sa bawat isa sa atin. Yung pag-ibig ng Diyos na binigay niya sa atin ay madama rin ng ating kapwa yung pag-ibig na meron ng Diyos through us. Kanino sila sisingilan ng Diyos? Sa mga mananampalataya. Sa atin. Di ba't nandyan tayo, nag-i-enjoy tayo ng Word of God, nalaman natin yung tama, but merong mga tao, the others, who needs help. The others, they are heading the wrong direction. The others, na kailangan nila ng salita ng Diyos. For this cause, the gospel was preached. Ang dahilan kung bakit yung mga kamag-anak natin, yung kapamilya natin, yung husband mo maybe, your wife maybe, your sons and your daughters, kung bakit kailangan silang maabot ng ebanghelyo, dahil napapahamak ang kanilang kaluluwa. Somebody needs to reach them out. Meron dapat mga ama ng tahanan na maninindigan na sabihin niya, gagawin ko na ang kalooban ng Diyos sa aking buhay. Hindi ako papayag na ako lang ang nakakilala sa Panginoon at ang pamilya ko ay mapapahamak sa impyerno. You may be a person na bata ka pa lang, nasa church ka na, but how about your family? Ikaw, walang problema, naunawaan mo yun, but how about the kids? How about your son, your daughter? Na ngayon ay nagkakaroon na rin siya ng sariling isip. Baka isang araw wala yan sa simbahan at hindi niya pangahawakan yung pananampalataya na pinangahawakan natin na kahit anong mangyari, hindi tayo aalis sa pananampalataya na to. There's always somebody who needs each and every one of us. Ang Diyos ay namamanhik sa bawat isa sa atin. For this cause was the gospel preached. Do you remember Andrew? He first findeth his own brother, Peter. Nung nakakita nila ang Panginoon, sinabi niya kay Pedro, we have found the Messiah.
the Christ, the Son of the living God. Yung balita na ipapaabot natin sa kanila, na hindi lang ikaw, hindi lang ako, kung hindi tayo mag-iimbita rin at sasabihin natin sa kanila, let's go soul winning. Kaya nga salamat, this coming July 20, meron tayong each one, bring one. Each one, bring one. Except, bakit? Parang wala. Hindi, meron pa tayong oras. May panahon pa. We still have 3 more weeks to go. Each one, bring one. Gagawin ko yun. Dadalhin namin yung mga bisita sa aming simbahan. Mag-extend kami ng upo dun sa aming sasakyan. At dadalhin namin sila sa church. Meron akong best friend, meron akong loved ones, meron akong pamilya na kailangan madala sila sa church. Each one, bring one. Let's bring them to church. Let's get them baptized. We still have time. Others need to know what happened on the cross of Calvary. Sa mga bisita namin, the greatest news na dapat mong mapakinggan is that somebody bled and died on the cross of Calvary. And His name is Jesus Christ. Siyang dahilan kung bakit nabago ang buhay ko, nabago ang buhay mo, nabago ng maraming tao sa lugar na ito. Iba't ibang background, iba't ibang klase ng buhay, pero pinagsama-sama ng Panginoon sa Christian Bible Baptist Church dahil alam natin yung nangyari doon sa cross of Calvary, He bled and died. Kung paano yung ginawa ng Panginoon, it is in the fashion na nakakahiya. He was ridiculed. He was humiliated. Can you imagine, nilagyan pa siya ng inscription? Jesus of Nazareth, King of the Jews. He's not just the King of the Jews. He's the King of Kings and Lord of Lords. He's your King. He's my King. Pinako nila sa cross. Nilagyan ng koronang tinik. Yung cat o nine tails na hinahagupit sa Kanya at yun ay kakapit sa kalamnan ng Panginoon. That's why He was lacerated. Kaya nga yung prophecy that no beauty can be found in Him, hindi mo gugustuhin na tingnan ng Panginoon doon sa cross. Pero ginawa niya yun because for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Tayo dapat ay papunta doon sa apoy ng impyerno. Pero salamat, merong nagsakripisyo para sa iyo at para sa akin. His name is Jesus Christ. Ang Jesucristo natin na ating tagapagligtas, ang ating sinampalatayanan. Kaya tayo nagkamit ng buhay na walang hanggan. Nagkaroon tayo ng personal na relasyon sa Kanya. How about serving God for the rest of your life? Salamat, maraming individuals sa ating church. They chose to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. We have men and women in our church, family men, ang sabi nila, as for me and my house, we will serve the Lord. What will you do with your time? Kamusta yung oras na binigay ng Panginoon sa iyo? What will you do with the rest of your time? Hindi na mahalaga yung kahapon. Ang mahalaga yung ngayon at yung mga ilang pang panahon na ibibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. We thank you, O God, for reminding us how precious time is in our lives. Salamat na sa lugar na ito ay merong mga young people, merong mga adults, merong mga seniors, merong mga kabataan, na parehas binibigyan nyo ng oras at binibigyan nyo kami ng pag-iisip
na ayusin namin ang paggamit sa oras na pinagkaloob niyo sa amin. Pagpalain niyo po ang invitation, ang buhay ng bawat isa. Salamat po sa mga decisions na gagawin. Bless you po invitation this morning. In Jesus' name I pray.